maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Magandang umaga po mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ni Radyoman Sir Michael Suhan. Siyempre mga kasama natin sa kabilang silid sa ating technical Radyoman Danilo Dani Malaran, sa digital si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Ito pong inyong lingkod, Radyoman Ems Abang. Magandang umaga, bumabati sa inyo mga kasama ng isa pong malamig, mabasa at maambun-ambun pang umaga ho ng Sabado. At 30 na ho sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa next week, June na po mga kasama, back to school naman. Ang ating pong programa live na ho sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantala mga kasama ang ating pong text hotline, bukas na rin po para sa inyo po mga concern. 0975-7805-863 0975-7805-863 o 0950-032-7332. Ulitin ko mga kasama, yung pong ating text hotline. Bukas na rin po para sa inyo po mga concern. 0950-032-7332 mga kasama. At kung meron po kayong mga concern dyan, maaari po rin yung iparating at maidulog din natin at di kaya naman mabasa natin at malaman. May parating natin sa mga kinaukulan yung po mga inyong mga concern. Sa muli po mga kasama, isa po ang mapayapang umaga ng Saturday. Weather report. Ulat panahon muna tayo mga kasama. Patuloy pa rin noon na nakaka-apekto sa buong bansa, particular dito po sa atin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito pong localized thunderstorm. Sa pagdayaho ng pag-asa mga kasama, ang rehiyon ng Bangsamoro asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot pa rin ito ng localized o low pressure area o LPA mga kasama. Posible namang ang pagbaha at pag-guho ng lupa, dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan mga kasama.
Samantala, ngayon pong Saturday, inaasahan pa rin ho ang pagbuhos ng ulan mga kasama. Base ho yan sa forecast ng Pag-asa. At sa Cotabato naman ho, nasa pagitan ho ng 32 degrees Celsius hanggang 26 degrees Celsius po yung pong init na ating mararamdaman mga kasama. At siyempre, ang heat index ho sa Cotabato, abot ho ng 39 mga kasama. Sumikat ang araw kanina 5:25 at dito po sa Bangsamoro Region, lulubog mamaya 5:55 ng hapon. Straight to the point. Sa muli po mga kasama, isa pong mapayapang umaga ng Saturday. Kumusta ho kayo? Malakas ho yung naranasan nating ulan kagabi. At kaninang madaling araw, meron din po katamtamang ulan mga kasama. Sumabay sa walang pasok, walang trabaho. Kaya at yung iba, nandiyan pa rin, nakahiga pa rin sa kanilang mga higaan. Ayaw pa rin bumangon dahil nga sa lamigo ng panahon ngayon pong umaga ng Saturday. Sa mga kagigising pa lamang, alam mo natin na nagpapainit daw sila ng tubig para ho makapagtimpla ng mainit at masarap na kapeng Muscleman Strong Coffee. Sa 37 Barangay ng Cotabato City, magandang umaga ho mga kasama. Kumusta ho kayo? Tulad pa rin ho ng dati. Dalangin ho namin, naway naging okay ang inyo pong magdamag. At okay pa kayo sa all right mga kasama. Malayo po sa uri ng kapamakan at tuloy lamang ho sa buhay kung anuman po ang inyong mga pinagkakaabalaan mga kasama. Ang dami pa rin na nating pag-uusapan this morning mga kasama. Magaganapan dito sa loob at labas ng ating mahal na Cotabato City. Kaganapan dyan sa Senado o sa National mga kasama. At ito ang kabilang ho sa mga kaganapan muna. Yan ho sa National mga kasama. Ang National Bureau of Investigation ng mga kasama, inaasahan na maglalabas ng sabina laban sa asawa ni Senator Bato de la Rosa at iba pang posibleng may alam sa kanyang pinagtataguan. Loko na. Talagang desidido na ho sila na huliin talaga si Bato de la Rosa. Dahil dito mga kasama, samot-sari pa rin ng reaksyon yung pong natanggap ng NBI dito po sa kanilang inilabas na statement na kung saan ay maglalabas nga sila ng sabina laban sa asawa ni Senator Bato de la Rosa. At sa Senado pa rin mga kasama o sa National pa rin ang Department of the Interior and Local Government may panawagan din kay Senator Bato de la Rosa na mas mabuti pang sumuko na lamang. Ayon nga kay SILG John Vic Remulla mga kasama, kinokonsidera nila ang paglalagay ng pabuya para mahanap si Senator Bato de la Rosa. Ayun, may pabuya na pala. Dagdag pa ng kalihim mga kasama, tinitingnan pa nila kung ano ang kakailanganin dahil hindi pa naman epektibo ang nasabing paglalagay ng pabuya. As of now, patuloy pa rin nilang binaganap si Senator Bato de la Rosa sa buong sulok ng bansa para ma-serve ang kanyang warrant at posibleng dadalhin na doon sa Dahig mga kasama. Dahil doon po lumabas yung kanyang warrant of arrest. May kinalaman sa crimes against humanity at nangyaring extrajudicial killing sa kampanya laban sa laban sa illegal na droga. Straight to the point. Kita naman natin ngayon mga kasama sa kasalukuyang administrasyon. Marami hong nahuli pero wala hong mga nasasaktan. Kung may mga nasasaktan man, yun po yung mga taong gusto na hong tapusin ang kanilang buhay. So yan ang ipinagmamalaki ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Dahil sa lahat ng mga operasyon, ang mga sospetsado, hindi ho sila nasasaktan. Ni kurot, wala ho silang natatanggap. Samantala mga kasama sa National pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman mga kasama, tinututulan ho yung pong panukalang amyendahan ang Senate rules upang payagan ang online participation at electronic voting ng mga senator na hindi makakadalaw ng personal sa sesyon. Sa kapihan with media dyan sa dun pa sa Japan,
Dahil pumasyalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Sinabi ho ng Pangulo mga kasama na bilang dating senador, hindi siya pabor sa naturang mungkahi. Ayon kay Pangulong Marcos mga kasama, pinayagan lamang noon ang remote participation at online voting dahil sa banta ng COVID-19 pandemic. So ngayon wala ng pandemic, hindi na ho nila kinukonsidera na pwedeng makadalo. O kaya naman, makasali ang isang senador via teleconference o yung isang online. Pero until now, nakikita pa rin natin mga kasama, marami pa rin sa mga offices na pag sila po, for example, dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa BARM Government, pag meron pong session dyan o di kaya naman committee hearing, yung iba nasa Sulu o nasa Manila, via teleconference, sumasali pa rin sila. Pero kasi kung titingnan natin, iba yung estado dito sa Senado. Lalong-lalo na ang pinag-uusapan ngayon ay yung sinasabing impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte. Bukod pa dito mga kasama, sa national pa rin ho, naglabas na ho ang Sandigang Bayan ng warrant of arrest laban ho kay Senator Jinggoy de Estrada mga kasama, na kung saan kinasuhan naman siya ng plunder at graft. Talaga naman ilan na ba silang kinasuhan? Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Dante Marcoleta, Bato de la Rosa ay merong kinakarap na kaso. Sino naman kaya ang susunod na makakasuhan? Dahil sunod-sunod na ho yung mga kasong isinasampa ngayon sa majority block. Samantala sa Senado ho, ang Senate President ho, may sinabi rin ho na kung saan ang sabi nga niya, yung pong usapin ng Blue Ribbon Committee, itutuloy ho sa araw ng Huwebes mga kasama sa susunod na linggo para ho pag-usapan itong maanomalyang flood control projects. Ito po mga kasama yung sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook page. Ibig sabihin, matutuloy pa rin. Akala natin hindi na matutuloy. At sa usapin pa rin ang paglilipat ng mga kasamahan. Ito yung mga nakikita ayon kay Erwin Tulfo mga kasama, Senator Erwin Tulfo. Posibleng may 3 senador mula sa mayorya ang nakikitang pwedeng lumipat sa minority block sa susunod na linggo. Ito po mga kasama yung pong ipinayag ni Senator Erwin Tulfo sa gitna ng ugong-ugong ng panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado at ng patuloy na paghihimok ng minorya na lumipat sa kanilang hanay ang ilang mambabatas. Sa isang TV interview kay Senator Erwin Tulfo mga kasama, sinabi nga niya, ano ba ang makakapag tahimik at makakapag neutralize. O di kaya naman babalik yung sinasabing takbo, magandang takbo ng nangyayari dyan sa Senado. Ayon sa Senador, si Senator Erwin Tulfo, ibalik ang minorya. Straight to the point. Bakit kaya? Hindi pa nga umiinit yung puwit ni puwit ni Senator Alan Peter Cayetano, ipapalitan na agad. Baka naman sigurong pagbigyan mo na. Bigyan ng mga 6 na buwan. O kaya naman 3 buwan. Kung sakasakaling hindi pa rin talaga epektibo, maaari na magkudita. Anyway, antayin na natin mga kasama kung ano pa mga susunod na mangyayari diyan sa Senado. Tayo dito nakantabay hanggang antabay lamang. Wala naman din tayong magagawa kung ano man ang mangyayari dyan dahil sa ayaw at sa gusto natin yun pa rin ang mangyayari kung ano man ang gugustuhin nung mga naisong may panalo yung pong kanilang interest ng bayan o interest ng pansarili. 12 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga mga kasama. Lipat tayo sa lokal. Dito po sa Cotabato City kagabi, malungkot yung insidente. Babae binaril. Kakaawa naman mga kasama dahil babae pati babae ba naman. Pinagkakainteresan pa rin ng mga
tawag dito. Pinagkakainteresan pa rin noon ng mga masasamang loob. Nangyari itong insidente mga kasama kagabi dyan doon sa may Arosa Reds 11. Particular sa may Dato Dugmatalam Road. Corner Acacia Street. San Pablo sa may Barangay Rosario Heights 11. Ang biktima ho mga kasama, kinilalang si Mia Mancenarias. 26 years old ang mga kasama at kasalukuyan nga naninirahan dito po sa atin sa Cotabato City. Pero tubong Midsaya po mga kasama dahil taga Midsaya po siya. Hindi po siya taga dito sa atin. Nagbabantay lamang siya ng isang tindahan yan o sa naturang lugar na yan. Sa CCTV footage mga kasama, yung pong camera, CCTV camera na ibinahagi ng BLGU RS11, kitang-kita ho doon yung paglalakad lang ng suspetsado. Oh. Galing pala sila ng Malagapas. Yan din sa street na yan, dato dugmatalan pa rin ang mga kasama. Nakantabay na pala habang yung pong gunman, daan-daanong naglagad mga kasama. At nilapitan nga yung pong nasabing biktima. Paglapit to mga kasama, agad doon ang pinaputukan na kung saan siya ho ay tinamaan. Tinamaan sa kanyang dibdib, kanyang kamay at kanyang binti. Mabuti na lamang at naisugod agad ito ng mga taong nandun din sa lugar. Abala ito siya sa kanyang pagbabantay ng kanyang ng tindahan na ito. At binabanggit ang mga kasama na sa loob siya, binaril. Itong nasabing si Mia. Sa loob mismo ng tindahan, binaril. Na kung saan doon din nakita ng Soko team sa kanila pong pagsisiyasat yung pong mga bakas ng dugo. At yung ilang basyo ng bala ng baril. May nagkalat sa kalsada at sa loob ng tindahan. Sinusubukan natin mga kasama na makakuha ng dagdag impormasyon mula sa Cotabato City Police Office. Dahil ito yung nakakalungkot na insidente dahil babae ho. Babae mga kasama, kahit ba naman babae, babarilin. Pagsapit to sa ospital mga kasama, sinasabing dead on arrival na yung babae dahil hindi nga kinayanan yung pong natamo niyang tama ng bala ng baril. Mantagin mo naman, ikaw ba naman ang babarilin? Babae pa naman. Samantala, kahapon din mga kasama dyan naman sa may Barangay Tamuntaka 4 sa Cotabato City. Naiulat na allegedly bata munti ka nang dukutin. Ba naman to? Binabanggit na yung naisa ng dumukot sa bata mga suspetsado na sakay ng isang minivan. Ganyan na naman ng minivan. Sa may datopiang Toyota. Diyos, dito sa atin minivan. Paano na lamang kung tayo po may sasakyan na minivan? Pag hiinala na tayo ng mga tao na tayo nangunguha ng mga bata. Dumudukot. Mabuti na lamang mga kasama at na-rescue ho, natulungan. O hindi pumayag, hindi sumama yung bata. Kaya hindi ho siya nadukot ng mga suspetsado. Diyan ho ito nangyari mga kasama kagabi sa may Tamuntaka 4 sa Cotabato City. Kaya patuloy pa rin yung panawagan sa lahat na mag-ingat. Dapat ay yung mga anak po ninyo pagsapit ng alas 7,
pauwi na. Pasukin na ng bahay. O kung kaya man, alas 6, naglalaro pa rin sa labas ng bahay. Pagsabihan na, pumasok na, dahil gabi na rin. Kaya habang inihintay natin ang Cotabato City Police Office mga kasama, ayun. Sa darating na linggo mga kasama, next week bilang pagkahanda sa nalalapit na pagbukas ng klase para sa school year 2026-2027, ipinapaalam ho ng Cotabato City National High School, Buaya-Buaya Site, Lagundungan, Kalanganan to Cotabato City na magkakaroon sila ng Balik Eskwela 2026. Yung pong sinasabing Brigada Eskwela. Gaganapin sa nasabing paaralan mula June 1 to June 5, 2026. Inanya nila ang mga magulang, alumni, volunteers at katuwang na rin dito yung mga komunidad na mag-isa sa gawain ito upang mapaganda ng pagbabalik ng ating mga mag-aaral. Magtulungan po tayong linisin, ayusin at pagandahin ang ating paaralan bilang paghahanda sa pagbabalik ng mga mag-aaral sa June 8, 2026. Ang inyong oras, sipag at suporta ay lubos na mahalaga. Tara na at magbrigada na sa CCNH Buaya-Buaya Site. Ang tema ho mga kasama, Brigada Eskwela, Bayanihan sa Paaralan, nagkakaisa para sa kayusan at kaalaman. Ang panawagang ito mula ho kay Coordinator Ma'am Bambay Garcia at School Head Sir Tong Dangalaw Mael. Maraming salamat DXMY. Madala, meron pa rin dito panawagan ng Cerro Central School mga kasama. The Department of Education, MBST, will conduct the annual Brigada Eskwela on June 1 to June 5, 2026 with the team Bayanihan sa Paaralan. Nagkakaisa para sa kayusan at kaalaman. In line with this, Cerro Central School will be holding the following activities. June 1 to 5, 2026, Oplan Balik Eskwela. June 1 to 5 pa rin yung Brigada Eskwela Week. June 8 naman, pag-uumpisa ng klase. Consequently, we would like to request your most prestigious radio station to kindly help us to disseminate the events by announcing it in all your favorable program times lang. Yan. At least alam na ho ninyo na magkakaroon ng balik eskwela, paglilinis ng paaralan, ng mga classroom sa next week ko mga kasama dahil June na. Ang CCNH Don Isero site naman ng mga kasama, meron din silang announcement para sa bata, para sa bayan. Nakikisa ang CCNH Don Isero site sa Brigada Eskwela 2026 na gaganapin mula June 1 to June 5, 2026 na may temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kayusan at kaalaman. Inaanyahan na namin ang mga magulang, alumni, LGUs at iba pang stakeholder na makialahok sa mga kabuluhang gawain ito para sa isang malinis, maayos at handang paaralan. Maaaring pumunta sa aming paaralan, matatagpuan sa Kagawad, Penhoy, Rosario Heights 5, Cotabato City o makipag-ugnayan sa numerong 0945-107 o 170-4693 para sa inyong tulong at mga katanungan. Maraming salamat po, DXMY, at pwede rin po kayong bumisita sa kanila pong Facebook page, CCNH Don Isero Site, Cotabato City. Sa may Aris 5 ho yan. Dito po sa Cotabato City. Matalinong talakayan, diretsahan, straight to the point. Oras o mga kasama sa buong kabuluhan, 6:30 ng umaga. Standby muna sa ating pagbabalik. Yung pong dagdag na impormasyon sa nangyari dyan sa may Rosario 11. Tatak RMN. Bugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah and congratulations to the 84 passers of the Bangsamoro Science High School competitive examinations held last April 11, 2026. You may check our Facebook page to see the complete list of passers. All successful qualifiers must contact our registrar or visit the Bangsamoro Science High School office to confirm their slots. Once again, congratulations and welcome to Bangsamoro Science High School. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa na ako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuniplus, B vitamins, taurine, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 6:33 ng umaga. Tatak RMN. Straight to the point. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan ngayong umaga ng Sabado at 30 sa buwan ng Mayo taong 2026. Tulad nga ng ating binabanggit, yung nangyari o dyan sa Meron sa Res 11, Pamamaril. Nasa linya na ng ating komunikasyon mga kasama ang Public Information Officer ng Cotabato City Police Office, si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista. Good morning po Ma'am Evangelista. Sa DXMI po si Eb Sabang. Good morning Ma'am. Good morning Sir Eb. At sa lahat po ng nakikinig o nanonood din po ng inyong programa. Magandang umaga. Malungkot yung insidente ma'am ng pamamaril kagabi. Ano po yung impormasyon na dumating sa inyo pong tanggapan ma'am? Yes Sir Eb, kagabi po tama po kayo, mayroon po tayong shooting incident na nangyari mga bandang 8:05 ng May 29, 2026 wherein nakatanggap ang ating City Tactical Operations Center ng CCPO na galing sa isang PBP natin sa Police Visibility Point na may shooting incident nga na nangyari particularly dyan sa Dato Udtog Matalam Avenue, San Pablo, Barangay Rosary Heights 11, Cotabato City. Wherein immediately pumunta ang ating police station to sa pamumuno ni Police Major Alfonso, yung station commander po nila, and it turned out positive. So during the conduct of investigation, Sir Ed, nakilala yung biktima na pinangalan ng si Miss Marian Manzanares. Isa po itong babae, 26 years old, self-employed. Currently residing yan siya sa Dato Udtog Matalam Avenue, San Pablo, Barangay Rosary Heights 11, Cotabato City, wherein may permanent din na address ito dyan sa Mitsayap North, Cotabato. So, during the investigation, disclosed na pag-alaman natin na pagdating na doon ng ating mga kapulisan, ito'y naidala na o naisugod na kaagad ng kanyang boyfriend doon sa ating CRMC for medical treatment. But ito po'y na-declared po na dead on arrival by the attending physician. So during the initial investigation, Sir Ed, pag-alaman natin na while yung victim ay nasa loob ng tindahan ng kanyang kaibigan, ng kanyang best friend, bigla na lang may dumating na mga suspect at walang kaano-ano ay pinagbabaril na itong biktima ng ilang beses. And ito'y tinamaan sa kanyang left chest, sa kanyang right leg, sa kanyang left ribs, sa kanyang right lower abdomen at sa kanyang left shoulder. So
further investigation pa rin na pagkakandak ng pagtatanong sa mga witnesses na pag-alaman natin na yung mga suspect tumakas sakay ng during the process naman ng crime scene ng ating SOCO team na pag-alaman natin na nakapag-recovered sila ng 1-piece partly deformed fired cartridge, 5 pieces ng fired cartridge cases at 3 pieces of fired bullet. So, ito po ay believed to be na galing sa caliber 45 type na barrel. And this will be a subject for ballistic examination, Sir Ed. So, ang ating mga kapulisan, agad-agad rin nag-conduct pa ng further investigation, particularly in producing yung mga CCTV, at baka may makikita tayo doon, Sir Ed. Ma'am, ang biktima, ma'am, para sa clarification, may asawa po ba, ma'am, o single? As of dito sa ating is may boyfriend siya and ang biktima hindi pa naman nasabi sa report but it is 26 years old pa lang. Ayan. Opo. Sa motibo ho dito sa pamamaril na ito, ma'am, ano yung mga anggulong nakikita ng ating PNP, ma'am? Sir F, tinitingnan din po yung love triangle, ito yung tinitingnan natin na motive, and personal grudge, So, ito yung unang nasabi ng ating mga investigating team na posibleng within the personal grudge and as well as itong love triangle. Opo. Ang biktima ba, ma'am, matagal nang naninirahan dyan sa lugar na yan since na siya o itubong taga-Midsayap? Ito pa hindi ko na Sir X but recently lang naman ang nasabi dito sa atin is bago lang recently na nanirirahan diyan din sa Datuudtog. Opo. Yung direksyon, ma'am, ng suspetsado, saan ba siya nagmula, ma'am, bago niya nalapitan yung pong biktima sa kabinaril? Sir Ebs, bigla na lang kasi lumantad itong mga ating mga suspetsado, but nevertheless, meron po tayong kinakandak ngayon na backtracking related po dyan by pagkuha ng mga CCTV. Actually, meron na tayong persons of interest, and may nakitaan na tayo na wherein itong mga suspect na ito ay may nakita na tayo sa CCTV, but this will be withheld muna natin, at ang ating kapulisan as well as the intelligence group natin ay nagbabacktracking pa rin sa mga CCTV footages. Opo. Ang mga suspetsado, ma'am, ilan po ba yung nakita ko sa CCTV na responsable ho dito sa krimen na ito? Sir Evs, dalawa yung tinitingnan natin na unidentified male factors. Inaalam pa natin yung mga maaring identity ng mga tao na ito. Ano ba yung sinakyan nila, ma'am? Sumakay po sila ng motorcycle, using motorcycle po na XRM, color black and red po. Opo. Klaruhin ko lang, ma'am, yung biktima, ma'am, sa bahay pagkamutan na siya binawian ng buhay. Dead on arrival po nung na-declared ng ating attending physician nung dinala siya doon ng kanyang boyfriend sa CRMC. Ay, boyfriend lang din pala niyang dumala sa pagamutan. Yes po. Opo. So, dito sa insidente na ito, ma'am, since meron na po mga person of interest, yung pong boyfriend niya, ma'am, kasama rin po ba siya ng mga pagtatanungan ng investigator para sa pag-resolve nitong kaso na ito, ma'am? Yes, Sir Ebs. Tatanungin din natin, ay kakandak rin tayo ng pagtatanong doon mismo sa mga witnesses, lalong-lalo na rin sa boyfriend, and as well as yung mga taong before the incident ay nakaharap ang biktima. Opo. Dahil dito sa insidente na ito, ma'am, ano po yung nais po ninyong mensaheng parating sa mga nakikinig, nanonood? Dahil kagabi, sinasabing araw-araw umanong may binabaril dito sa Cotabato City. How true po ito, ma'am? Sir F, in the sense, sa word na araw-araw, kayo naman din po yung makaka-witness na
hindi naman po masabi nating araw-araw, ano. Ang Cotabato City po ay generally peaceful pa rin po. Hindi rin po naiiba sa ibang lugar ito na mayroon ding mga shooting incidents, ano. But nevertheless, yung ating Cotabato City Police Office po ay ginagawa po yung all best para lang ma-secure ang ating city at mga itong mga ganitong masasamang loob na kung may intensyon talaga sa isang tao, sinusubukan at susubukan talaga ito na gagawain, ano. Lagi na lang maaari rin nilang tinitingnan yung ating mga kapulisan para gawain lang itong mga ganitong incident, ano. But ang ating CTPO po, ano, gagawain po yung best rin na mahuli rin itong mga gumagawa ng ganitong pamamaril at ilagay po sa hustisya at mabigyan din po yung hustisya yung mga biktima as well as yung ating pamilya nila na nagdadalamhati patungkol sa mga ganitong insidente. So ibig sabihin malinaw dito na ang Cotabato City generally peaceful. Fake news pala yung mga nagsasabing araw-araw na may binabaril dito sa atin sa Cotabato City. Yes, sir. Kung titingnan natin yung words, normal naman po yan, natatanggap natin, ano, sa mga by means of social. Putol. Balikan natin si ma'am, ha. Putol yung pantawag natin, mga kasama. Balikan natin saglit lang. Ayun, mga kasama, ang biktima ho, kinilalang si Marian Manzanares. Ma'am, pasensya na po naputol. Anyway, ma'am, malinaw po yung pagpapaliwanag na generally peaceful po sa Cotabato City. Although may mga isolated na mga nangyayaring pamamaril, hindi na ito talaga maiwasan dahil yung mga masasamang loob talagang gagawa ng mga paraan para makapagdala ng gulo sa atin sa syudad. Kabila pa dito, ma'am, na mga concern ho, I don't know kung saang himpilan nagsumbong itong mga nabiktima ng paluwagan. Any information po dito, ma'am, dahil nakita po namin sa Facebook page ng Cotabato City Police Office na meron na pong statement kaugnay dito nga sa insidente nito, ma'am. Pakinlighted po kami dito, ma'am, sa insidente na ito. Yes, sir, patungkol po dun sa update po, no, yung related po sa nailabas sa social media about ay paluwagan slot scheme, no, na benta paluwagan slot scheme. Wherein mayroon pong nagsumbong ng mga kababayan natin na naging biktima po sila ng panluloko sa ganitong paraan ng investment scheme. Ito po ay nangyari din po, no, nung itong May, wherein nagsimula po ng May 22, mayroon po tayong mga victims na pumunta po sa Police Station 1 to report yung insidenteng panluloko, no. As of this point, Sir ito po ay nakunan na po ng mga statement ang mga biktima natin, ano, more or less nasa 7 na yung ating nagpa-file ng complaint, ano, and allegedly yung binars na sinasabi nila ay nandiyan na po personally po na lumapit sa ating Police Station 1 to request for safekeeping, no, wherein ang sabi niya na allegedly tinitreaten daw siya, no, ng by unknown individuals natin, ano. And itong ating si Binars na ito na allegedly ito yung tinuturo ng ating mga biktima, no, nasa Police Station 1 po na nag-request ng safekeeping, and kami naman po ini-request din po na in-inform namin siya na about yung legalities din related sa pagpapa-safekeep sa ating kapulisan. Kaya lang she insisted po na magpansamantala sa Police Station 1 siya at hihintayin niya daw yung kasong finifile ng complainant against sa kanya, Sir Ed. Opo. Magkano ba yung pera dito, ma'am, na involved, ma'am, since na benta, paluwagan, slot? Yes po. Magkano ba? Sir Ed, nagre-range po na sa 5 digits, sabi natin nasa 50,000 to 1 million yung kino-complain po natin, kino-complain ng mga biktima natin, ano. So yung ibang biktima po nag-request to file a case diyan po sa ating Police Station 1. Yung iba naman po ay nag-file by means of using their own attorneys po na ni-acquired po. Opo. Kanyo mga, ma'am, 7 na yung mga complainants. Laban sa sino ba yung kinocomplain nila, ma'am?
tawagin na lang po natin no, si Binars. Binars. Itong si Binars na ito, ma'am, taga dito rin ba sa Cotabato City? Yes po, Sir Ebs. Taga Cotabato City po siya. Naninirahan po, Sir Ebs. Okay. So, itong sinampahan ng complaint, ma'am, ano ito siya, ma'am? Hawak na rin ba ng ating otoridad? Yes po, nung pumutok po yung complaint, nung lumabas po yung mga kababayan natin na nagko-complain na marami po sila, no? Ito din po ay pumunta sa Police Station 1, no? Para magpa-self-keeping, and now it is nasa Police Station 1 siya. Although sinabi naman namin sa kanya na yung mga cases niya mapupunta po into a regular filing because since alam po natin na nangyari po yung mga pag-aloko niya sa iba't ibang araw, iba't ibang buwan, no, matagal na nangyari. So that's why regular filing po yun, Sir Ed. But nevertheless, yung yung suspect, yung ating inaakusa, ay nag-request talaga na mag-stay siya sa Police Station 1 dahil natatakot nga siya sa sarili niyang buhay dahil nga sa nagawa niyang kasalanan. But sinabi rin namin na itong gagawain namin, it should be your violation. Ibig sabihin sa kanyang sariling decision na mag-stay siya dyan. Hindi ibig sabihin yung pag-safekeeping sa kanya dyan is equivalent to custody ng kapulisan natin or pag-aresto. But pini-insist pa rin niya and sa sarili niya ring volition na nagsasabi siya na hihintayin niya rin na lang daw yung kaso para harapin niya daw. So ngayon, siya na mismo yung nagpa-custody sa ating mga PNP. Para na rin sa kanyang security since na ito nga, may mga natatanggap kanya, ma'am, siya na mga ganon. Pagbabantay itong nasabing kino-complain. Inaakusahan. Yes po, nagpa-safekeeping po siya, Sir. I see, oo. Yung mga complainant dito, ma'am, taga dito rin lang ba sa Cotabato City at rin po sa backtracking po ng ating PNP, ano ba yung mga trabaho po ng mga complainants, ma'am? Since na naloko sila. Sir Ebs, taga dito at ang iba naman po ay outside Cotabato po, Sir Ebs, no. Yung ibang mga trabaho po nito, meron pong simpleng housewife lang, yung iba naman po ay businesswoman. Iba't ibang work po meron yung ating mga victim din po. Opo. Ma'am, maaari bang bigyan lang po ng dagdag na linaw itong benta paluwagan slot? Ano ba yung ginagawa dito, ma'am? Ano ba yung na-explain dito ng inaakusan na itong si alias Binars? Sir Ebs, ang scheme nito, Sir Ebs, no, ang ginagawa nila, sample na lang po na may isang victim tayo na nagbigay ng statement niya, no, wherein, like for example, yung April 2026, nagbili siya ng isang slot ng benta paluwagan. Ibig sabihin, mamumumuhunan siya sa isang slot, no, wherein amounted to 50,000 yung kanyang ibinigay, no. And then, nung ibinigay niya ito, sinend niya ito by means of InstaPay, no, padala, no, by means of GCash, ganun po, no. And then, after 15 days, yung kanyang 50,000 naging 65,000 na, Sir Ebs. So, ibig sabihin, in 15 days, tumubo yung kanyang kapital na binenta, binili niya yung paluwagan slot na 50,000 and then naging tumubo po ito ng 15,000 within 15 days. So, ibig sabihin yung kapital niya umakyat into 65. Now, withdraw niya itong 15,000. So, binalik sa kanya, binigay sa kanya yung tubo. Iniwan niya uli yung kanyang kapital na binili sa slot. And then another naman, since nainganyo itong biktima natin, kaysa binalikan agad ng kapital ng 15,000 yung kanyang 15, bumili siya uli ng another slot na, for example, worth 30,000. And then, ito itutubo na naman ng 8,000. So, ganun po yung nangyayari sa Eb. Dahil nainganyo yung ating mga kababayan na easy money na madali siyang tumubo, kaya nagbibigay o nagbibili ng slot, no, na by means of
pagbibigay ng kanilang kapital, and then tumutubo na rin yung kanilang kapital. So kaya may dumadagdag, nagko-compound yung kanilang kapital dahil sa unang kapital pa lang nila nakakakuha ng interest malaki, and then magdadagdag na naman sila, and then dadagdag naman sila. And then later on, hindi na nakakabigay ng interest o kita itong suspect na ito, and doon po nagko-complain na yung ating mga kababayan, and it turned out marami din palang na-involved dito sa benta paluwagan slot po. Kaya naman pala naingganyo yung mga biktima dito. Sa benta paluwagan slot na ito ba, may mga membro-membro, for example, 3, 4, 5 sila para malaki-laki yung sinasabing interest dito sa benta paluwagan slot na ito, ma'am? Isa lang yung tinutukay kasi nila, Sir F, si Justin Binars. But actually, itong si Binars na ito, meron ding mga sinasabing reseller, yung word na ginagamit nila, or handler. It means, yung reseller niya, sa baba niya, parang pyramiding scheme din na ito yung nag-iinganyo din. And then, itong reseller, ito yung nagre-receive, and then ipipigay sa kanya, i-remit. So, dahil may mga reseller or handler yung mga individuals na ito, kasi kunyari ako yung unang bumili ng slot kay Binance, example, and then may kaibigan ako, may mga kamag-anak ako, iinganyo ko, ito na naman yung aking ibibigay papunta doon sa isang individual, allegedly kay Binance. So, kaya dumarami. Okay. Yung mga complainant, ma'am, handa rin naman silang ituloy yung kaso laban dito kay Binars since na kinustody o nagpa-custody na sa ating PNP sa PNP Station 1. Yes po, yes Sir Ebs, no. Actually, in counting na din tayo sa pagpapile ng case. Yung iba po nakuna na po, preparation na lang po rin na ipapile ngayong Monday. Since pumasok din tayo ngayong holiday na within the whole week, no. So, by Monday, ma-file na ng ating kapulisan yung case against her, And yung iba naman po ay mas ginusto po na may sarili silang lawyer. Private lawyer po. Opo. Ma'am, dagdag pa dito, malinaw dito, ma'am, sa insidente ng benta paluwagan slot. Sasamantalin ko yung pagkakataon. May natanggap na rin po ba kayo, ma'am, na information dito po sa yung pong PDEA agent na binabanggit na may kaso na huli na ba ng ating pong mga otoridad? As of my knowledge, Sir Epps, wala pa akong although alam ko pong may lumabas po na warrant of arrest, pero about of the arrest po, wala pa po akong information related sa arrest. But kung sakali namang hindi pa na-arrest, so ito po i-serve natin dahil ito rin po yung utos ng ating hukuman, So, wala pa po akong information related sa na-arresto na pa. Ayun, malinaw. Ma'am, Police Lieutenant Rosel Evangelista, maraming salamat po sa oras impormasyon na inyo pong ibinahagi sa ating pong mga tagapakinig. Good morning po, ma'am. Maraming salamat po. Yes, sir. Good morning din po at mabuhay po ang DXM1. Lahat ng tanong, straight to the point. Si Police Lieutenant Rosel Evangelista, mga kasama ng PIO ng Cotabato City Police Office kaugnay. Una, yung pong insidente ng pamamaril na naitala dyan sa may Rosario Heights 11, Cotabato City. Ang biktima ay kinilalang si Mariana Manzanares, 26 years old. Binabanggit dito na may boyfriend. Sa kasalukuyang naninirahan sa may Rosario Heights 11 at Tubong Midsayap sa North Cotabato. Siya ay dead on arrival na nang may sugod sa bahay pagamutan. Habang isa sa mga tinitingnang anggulo dito, mga kasama, base sa impormasyon, investigation ng PNP, Love Triangle. Kung yung doon nangyari doon, Love Triangle, same lang din yung napunta ni kasamang Jul. Love Triangle din. Kasi nagpatiwakal o gusto na niyang tapusin yung buhay. Mabuti na lamang at na-rescue. Samantala, pangalawang insidente naman ng mga kasama, yung pong binabanggit na benta paluwagan slot. Grabe rin pala itong mga scheme ngayon, mga modus ng mga tao. Para lang makapera, gagamitin talaga yung kanilang mga diskarteng manloko.
So dahil dito, yung pong nasabing suspetsado, yung pong inaakusahan ng 7 complainants, mismong siya na mismo ang nagpa-custody sa PNP dahil na rin sa mga bantang kanyang natatanggap. Hinihintay na lang niya yung kaso na isasampa sa kanya and handa naman din umano itong suspetsado na ito na harapin yung kaso kung ano man yung mga isasampa laban sa kanya. Pinakamalapit dito na kasong kanyang kakarapin mga kasama yung pong large-scale estafa. Sa ilalim mo yan ng Article 315 ng Revised Penal Code na kung saan ito ay magiging regular filing ng ating pong PNP. So sa by Monday, ipa-file na ho yung kaso laban ho kay Binars, itong babae na ito na manloloko. Talaga naman Oras mga kasama, meron pang 3 minuto bago ho mag-aalas 7. Tanggap po tayo ng reports mula sa ating mga Radyoman reporters. Eto, Marex 2026. Isinagawa ko dyan sa Dato Blasinsuat, Maguindanao del Norte. Sa detalye ng balita, Radyoman Jul Di Mapalaw. DXMY. RMN Report. Isinagawa ng Philippine at US Marines ang maritime exercise sa Marex 2026 sa Barangay Pinansaran, Dato Blasinsuat sa Maguindanao del Norte bilang bahagi ng mas pinalawak na paghahanda sa ilalim ng balikatan na exercises upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa external at territorial defense operations. Ayon kay 6th ID spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Soscano, binibigyan din umano sa pagsasanay ang kahandaan ng US at Philippine Marines sa pagdedepensa sa karagatan bago pa man makapasok sa kalupaan ng anumang uri ng posibleng banta. Kabilang sa tampok sa exercise ang full mission profile amphibious assault kung saan nagsagawa ng sea-to-shore operation gamit ang mga sasakyang pandagat ng Philippine Navy bago sinundan ng Joint Artillery Littoral Live Fire Exercise o JAL-FX gamit ang 105mm at Atmos 155mm artillery systems. Matagal ng partner ng Philippine Marines ang US Marines para sa ganitong mga kaganapan kada taon na anya ay bahagya lamang nabalam noong kasagsagan ng pandemic at administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit muling naipagpatuloy noong 2023 bilang regular exercise activity ng militar. Iba yung capabilities ang ipinakita ng mga Marine gamit ang kanilang mga high-powered artilleries, dagdag pa ni spokesman Lieutenant Colonel Soscano. We are now at headquarters 5th Battalion Landing Team in the area of Dato Blasinsuat to conduct the activity na tinatawag natin Marine exercise. This is actually a regular training na kinakandak natin dito sa Pilipinas kasama yung US Marine Forces. Tawag natin dito is Philippine-US Marine exercise. This is to test the capability and readiness of our Marine Forces in securing the territorial seas of the different islands na sakop po ng Pilipinas. Dito sa Mindanao, dito natin ginawa sa area ng Cotabato Province to make sure na yung mga forces natin dito, mga Marine Battalion under the 1st Marine Brigade natin ay nakahanda po in case na may mga foreign threat na papasok dito sa atin. Hindi natin alam time kung mayroon man magtangkang sakupin tayo. Nakahanda yung Philippine Marines natin to secure our territorial water. Bago pa man sila karating sa ating kalupaan, sa dagat pa lang, pwede na nating talunin just in case may magtangkang papasok dito sa teritoryo ng Pilipinas. So kasama natin dito yung US Marines kasi for a long time, nagiging partner po natin sila pagdidepensa po ng ating teritoryo. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Jul Di Mapalaw sa balitang yan. Samantala, 5 magkakaiwalay naman na proyektong handog ni MP Malang sa SGA. Magkasabay rin po mga kasama yung pong groundbreaking. Sa detalye ng balita Radyoman, Maestro Rahib Bansao. DXMY. RMN Report. Pinangunahan ni Special Geographic Area Administrator at BTA Member of Parliament Boots Malanga, katuwang si MPW Deputy Minister Engineer Mahid Palawan, ang 5 magkakasabay na ground-breaking ceremony sa magkahiwalay na barangay sa Bayan ng Kadayangan, Bayan ng Pahamudin at Bayan ng Tugunan. Ayon kay MP Malanga, pulido at kumplito sa pasilidad ang itatayong covered court facilities. Mayroon din itong comfort room at maaari ring gamitin bilang evacuation center o bino ng iba't ibang aktibidad sa barangay. Dagdag pa nito, nagkakalaga man ito ng 9.8 milyon ang bawat proyekto at target itong matapos sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Binigyan din ni MP Malang na personal niyang imomonitor ang lahat ng proyekto upang matiyak na dekalidad at naayon sa tinakdang pamantayan ng konstruksyon. Samantala kahapon, araw ng Biyernes, ay nagsagawa muli ng ground-breaking ceremony sa barangay Panikupan sa Bayan ng Tugunan para sa kahalintulad na proyekto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po
yung project natin na nagsisimula tayo ngayon para sa groundbreaking ng 10 Port Bay 20. Pero multipurpose kasi kakaiba ito eh. Kakaiba, may CR pa, may ano ba yan? May stage. So kakaiba talaga ang kanya. So as of this morning, mayroon na tayong tatuloy ito ang pangapat na groundbreaking natin. And then, after nito, isunod natin ang isa pa sa may Malingaw. And then, this afternoon siguro, tatapusin din natin i-groundbreaking ang dalawang overcoated or multipurpose dito banda sa may Pahamudin sa may Dato Mandila saka sa may Pato. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Armen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Maestro. Good morning sa ating mga viewers. Si Manisan Jezabel ng Amado Papa, Aristan, Family Sulaiman. Binabati niya si Kagawad Romeo Fernandez Collado. Good morning, Wad. At sa kay Chairman Joharto Binangon, good morning. By Umukol Sumitimbang Waya, good morning din. Ng Mother Barangay Tamuntaka, si Amada Lumpan. Good morning, Sir Ebs, watching from Barangay Dalamangkob, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Si RR Linas, good morning, Sir Ebs, from Labungan, Diwas, MDN. Wahida Akan Mamalapat naman ng Kapimpilan, SGA Barm. Good morning sa mga taga-Kapimpilan. Si Sir Elmer Bong Angeles, good morning. Kota Batenyo, Sir Toots Sapto, good morning DXMY. Good morning din po Sir Toots. Si Randy Artiaga Santisas, good morning. Norma Uto, si Jeffrey Salvador. Kapayapaan Sir Ebs, happy weekend watching from Tenorio Awang, di West Maguindanao del Norte. Good morning from Sitio Paningusan, KM13. Si Hadjanor Sultan Sanday, good morning. Muhay Bradya Muda, good morning din. Magandang umaga rin kay Kala Balindong Abdurrahman, kay GM Manalasal, good morning. Arnold Gaspar Silim Salik Malang, good morning. Si Ron Kalmag Uto, good morning. Zakaria Marov Pagkanatan, good morning. Si Ever Farmos, Arasti Kusain, Joe Ismael, Ramil Taub, si Mambuay Fairods, Said Wahab, Abdul Jambar, JJ Acosta, si Ofelia Ulama Beling, si Diana Don, si Ju Sik Hok. Good morning. At ng iba pa, mapia mapita ho mga kasama. Si Faida Mabang Sukor, nagpapabati rin. Assalamualaikum Sanbay, mapia mapita. Magandang umaga rin sa lahat na. Dami na kasi ninyong mga nagpadala dito ng mensahe. So kung tulad nga ng sabi ni Manager Erwin, kung batian lang ang pinag-uusapan, di magkakasyang isang oras. Kaya in general, mapia mapita. Oy, korbang pa rin o ngayon dahil pang 3 araw ito yung panguli. So naghihintay pa rin kami kung sakasakali man na may magbibigay ng sapo na sapi. Ngayon po mga kasama ay Sabado at 30 sa buwan ng Mayo taong 2026. Bago kayong alis mga kasama, susunod na ho mga mainit na balita ng Radio Mindanao Network o RMN Network News. Sa ngalan ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ni Radyoman Sir Michael Suwan, mga partners natin sa kabilang silid, sa ating technical Radyoman Danilo Dani Malaran. Sa digital, si Radyoman Eric Madamba Jr. Ako po ang inyong lingkod, Radyoman M. Samang. Magandang umaga, tatak, RMN. Straight to the point.